live na ba tayo? Mag-heads up naman. Ayan, so naka-live na tayo. Shout out, thank you Sir Ray. Na naka-antabay sa ating so ayan, good morning din sa ating mga viewers sa ating official Facebook page na Radio Agri 90.1 FM. So ayan, please like and share our live din po, and especially yung aming official page po. So ayan, so to close yung ating recap sa ating topic last week. Kasi kailangan natin ng closure dyan. Oo, kailangan ng closure. So, ayun, may narinig ako. Tayo na pala yun. Nakalive na tayo. Nakalive na tayo. Kaya nagawa ko na We're live on Facebook. Yes. Ayan. So ngayon, dahil tapos na yung how to select yung friendship and how to keep yung friendship, doon naman tayo sa friendship na aspect ng when to forgive, when to forget, and when to remove people sa buhay natin. Oo nga pala to, Sergeant. Pero syempre, meron mga ganun di ba? Pwede mag-remove, no? Parang dahil tulad nga ng biro ko last week, sabi ko nga, parang may mga bagay talaga na kailangan tanggalin mo din. At yung mga bagay din naman na pwede naman siguro, kaya namang patawarin pa. Of course. Lalo na kung yung friendship ang tagal na rin, di ba? Kasi minsan yun yung isa sa tinitignan natin. Kumbaga ano din, parang depende sa context ng friendship no? Totoo naman din. Oo. So, ayan. So, ready na ba tayo mga ka-Radio Agri? Or siguro, kayo, bago tayo mag-start, hingan ko muna kayo ng isa-isa natin na quiz to Recitation. Recitation. Then yung nag-review, Sergeant. Sana maitaguyod. Ano yung pinaka-turning point nyo na kailangan nyo nang alisin yung tao sa buhay nyo? Sige, si Ma'am Badit muna. Ako pala muna. Hindi ako prepared. Ano ulit yung tanong, sir? Tanongin mo na siya, may inalis ka na ba? Ang ganun ng Ayan, sige. Siguro lahat kasi tayo, parang may point tayo sa life natin na nag-remove tayo. Or we decided to finally cut ties with people. Diba? Kasi syempre, yun siguro, personally, ito, Sir Jet and Sir Lloyd, yung isa sa realization ko as I hit adulthood. Oh my gosh! Yun, parang, minsan unconsciously talaga, nagka-cut na tayo ng mga persons na minsan nga hindi natin inaakala na maka-cut off natin, diba? Because of different reasons. So, syempre, nagbabago yung principles natin sa life, yung values natin, diba? So, minsan nagiging turning point yun para we decided to cut off or dumistance sa mga people na yun. Ayan, tama naman, no? Ikaw naman, Sir Jet, ano naman yung, mo? Sa unang tulo, nakapag may mga na-cut off tayo ng mga na tao, na-remove sa buhay natin. Simply because, sorry, hindi ko nasundan yung sinabi ni Ma'am, baka pareha kami. Pero kayo lang yun. Parang yakabahan kasi ako. Nakaka-pressure kasi yung tanong. Una pa lang may pa-Q&A, no? Kasi meron kang limitation sa sarili mo na when it is violated, too much violated. And dumating ka na sa point na parang if you're going to look back, step back, no, titingnan mo yung sarili mo na parang nakakaawa naman na pala ako. Parang gano'n. And then makita mo na parang looking naman na ako dito sa pinaglalaban ko na relationship na ito. So that's when you cut off a person. Because at the end of the day, parang you should always be for you. Yes, of course. There could be a lot of people will be against you. So at the end of the day, you have to be for you. So gusto ko yung you have to be for you. Kasi yung nga, diba, parang at the end of the day, tanging yung sarili mo yung kakampi. Exactly. You have to save yourself. Even from the people na nung una parang goods, parang for some reason, yun nga, sa party Sergeant na may navo-violate na sa values niya and sa sarili niya. So parang he has to save himself from those kinds of violations sa buhay mo. Tama. I agree. Ikaw naman, sir. Ay, kala ko yung tatanungin Nagkakampo na ako Tawag doon. Ako naman kasi, tawag doon, hindi ako, mabilis mag-cut tie sa tao lalo sa friendship, gano'n. Dahil nabanggit ko nga ng mga past natin, airing. Ayun, tawag doon, I select my friends talaga. I mean, hindi ako usually nakikipagkaibigan, ganyan. So, when I have friends, gano'n, parang usually nakikip ko talaga Hindi talaga ako yung tipo ng kaibigan na ika-cut ties. Pero siguro depende rin sa gagawin na offense or what, di ba? Pero so far, wala pa naman. Ay, congratulations. Pero tingnan natin, no? Mamaya pala, no? Wala pa naman, Ay, wait lang, isipin ko. Parang may nag-sink in sa akin. Di ba Ay, saka si ayun, para tawag doon. Siguro pag napagod ka,
Okay. Ako ganun eh. Parang meron akong isang friend na talagang one of the closest din naman talaga. I truly value yung friendship. Kaso nga, siguro may times na tulad nga sabi ni Ma'am Badet, nagbabago yung perspective, nagbabago yung yung understanding nyo sa isa't isa. So, nung dumating yung point na yon, parang medyo messy na eh. Medyo yung communication namin parang hindi na nagkakaunawaan, parang nagiging against na ganun. So, doon ako sa point na yun na I need to stop kasi nagiging toxic na. Parang nagiging sumbata na lang, ganun. So, parang doon na dumating sa point na sabi ko, hindi naman ako galit, hindi naman ako makikipag-cut ties, pero siya na yung umalis. Parang gano'n. Hinayaan ko na lang. Okay. Yun yung way ko na to cut ties people when they walk out dun sa friendship na binuo nyo. So, iba-iba yung story talaga. Prinsipyo natin talaga. Ayan. So, salamat sa inyo guys, no? So, bago tayo magpatuloy sa ating main topic. Ano pa lang tayo, mga Karadyo Agri. So, ayan. So, ang oras po natin ay 14 minutes past 9 in the morning. So, magkakaroon na po tayo ng maikling music break at babalik tayo makalipas ang ilang minuto. So, stay tuned lang po tayo at hintayin nyo po ang aming pagbabalik.
nagbabalik na naman tayo sa ating isang morning kwentuhan. So, kanina nagkaroon tayo ng konting Q&A, no? So, to open up yung ating topic, so mag-start tayo sa when to forgive. Ay, ano ba naman Ayan. yan? So, ayan mga ka-radio agree. Sigat agad daw. Next Ang question. tanong, kailangan ba yun? Ay, actually, oo, diba? Bakit? Ganon. Sige, Sige. Oo, no. So, kailangan ba talaga magpatawad? Yung pala yung tanong. Oo, yun pala muna. O, sige. Nag-Q&A ulit. So, ayan. So, yung topic natin today sa ating mga bagong joiners at ating mga viewers sa ating Facebook Live. Ang topic po natin today is when to forgive, when to forget, and when to be cautious. So, sa ating mga tagapakinig dyan, kung may mga inputs din kayo or mga mga experience, pwede nyong i-comment sa ating Facebook Live or may mga shoutouts kayo dyan. So, ayan. So, forgiving and forgetting daw are complex emotional decisions that depend on the context of the situation. So, tulad nga ng sabi natin kanina, yung pagkapatawad, depende naman sa situation at context, no, 'di ba? So, ano ba Ma'am Badet, yung una natin sa listahan natin kung bakit tayo magpapatawad? Oo, dun sa when to forgive, ito ano lang din to, base sa experience at base sa research po ni Sir Lloyd. Disclaimer agad. Okay, pero I think we will all agree naman to this thing. So first po, when to forgive first if the offense was unintentional. Yun. So if your friend didn't mean to hurt you, genuinely regrets their actions, so forgiving can help repair the friendship. Tama, no? Kapag may mga bagay na parang hindi naman niya talaga sinasadya, or may mga pagkakataon kasi Sir Jet and Sir Lloyd na minsan parang hindi kabe sa atin yung actions, pero ano yung intention sa likod ng mga bagay na nagagawa na yon. For me, parang ito yung isang bagay na parang we have to consider na patawarin. Lalo na kung, of course, the best of intention naman din kasi. Like, halimbawa, merong pinapa-cut off sa atin na specific person, yung friend natin na yun. So, pero, sobrang special sa atin yung tao na yun. So, parang tayo, may part sa atin na syempre, meron tayong negative emotions. Ba't mo pinapa-cut off sa akin tong tao na to? Where in fact, that friend, na parang sobrang nagmamalasakit lang din sa'yo na parang, nakikita niya na hindi nagiging mabuti yung impact sa'yo ng specific person na yun. Kaya parang kahit alam niya masakit sa'yo, dahil totoong kaibigan siya or nagmamalasakit siya, kailangan niyang sabihin yun. Yung mga ganon, di ba? So, I think that's one thing that we have to consider na patawarin natin. Or, tama. hindi ko alam Sir Jet and Sir Lloyd yung term, pero ito yung mga tao na somehow we have to tolerate sa buhay natin. So kumbaga depende talaga sa context, no? Kasi kung may mga bagay naman na ginagawa naman na kumbaga hindi naman masama talaga yung yung magiging result, 'di ba? Or yung intention nga, sabi ni Ma'am Bads. So, may mga consideration tayong pwedeng pwede, sige, tolerable naman, kaya pa naman. At unintentional naman na nasaktan ka, 'di ba? Yung mga ganun. Dito sa point na to, two things lang. Una, pumapasok kasi dito yung differences. I mean, kung sa tingin mo caring, pagki-care yung ginagawa mong salita or ginagawa mong actions, maaaring hindi pag-care naman yun. Yung meaning nun, hindi parehas dun sa friend mo. I mean, there are differences, diba? Yes, so, what you think is, diba, minsan parang galit ka naman, gano'n. Pero totoo pala, gusto lang kitang i-save, gusto lang kitang parang gano'n, no? Parang sinasabi nga ni Badet. But another thing is communication. So, hindi mo naman malalaman na unintentional yun if you do not communicate. So, it's very important to ask, what happened? Parang, why did you do that? Parang ganyan. Kasi, through communication, makita mo na, so iba pala yung intention mo. Kasi it appears to me, iba yung gusto mo mangyari. Pero, ito pala yung intention mo. So, yeah, and of course, when you found out na, unintentional naman pala, tama naman, you have to forgive talaga. Tama. Nagets ko yung sinabi ni Sir Jet, no? So, ganun kasi din talaga, no? Turo doon nabanggit namin last session na communication talaga is sobrang vital din, no? Yes. Kasi nga, yun nga, halimbawa, yung ginawa mo pala is hindi naman pala against pala talaga, pero ang dating sa akin is parang against pala sa akin, gano'n. So talaga may mga gano'n na consideration talaga, no? Kailangan mo din to clarify kung yung intention mo ba talaga is makaka-apekto ba ng negative sa akin. So kung hindi naman, tolerable naman talaga. You should communicate talaga. Yes. Ayan. So, ang next natin, Sir Jet? When to forgive, number 2, when your friend apologizes sincerely. So, yung heartfelt apology ay, mahalaga talaga yan sa akin. Kasi meron naman na
talagang mga kaibigan natin na kapag alam mo yan, pagka nagawa nila yung mali, na-admit talaga nila, and hindi lang ina-admit but also nag-apologize. So for keeps yung mga ganitong mga tao. So you have to forgive talaga. Yes, diba? Totoo. Alam nyo guys, na-appreciate ko yung yung mga taong marunong mag-sorry. Totoo. Kasi for experience din may ilang akong kaibigan na alam mo yun na they do bad things to you. Pero hindi ka nakakatanggap ng sorry. I mean, alam mo yun, yung mga bagay kasi na gano'n na minsan yung paghingi ng tawad, di ba? Parang mahirap sa kanila yun eh. Parang, mabigat. Ang problem pa din mostly sa ating mga magkakaibigan, meron pa yung hindi mo alam na mali ka. Kaya ako I really appreciate yung mga tao na sasabihin na ay, mali ako sa bagay na to. I'm really sorry kung na-offend kita dito. May lapses ako dito. So, I really appreciate those people na alam mo yun na alam mo yung mali ka. Kasi mahirap yun eh, bilang tao. Hindi lahat kaya i-admit na na mali ka. So, ayun, tama naman. Maganda yung gano'n na mapatawad mo yung mga tao siguro na sincere na magsasorry sa'yo at i-admit yung pagkakamali nila. Tama. And it comes with actions. I mean, sincere apologies, not just by words. Yes. I mean, makita mo that the person is really making up to you. I mean, trying, going an extra mile to show na I'm sorry talaga. Oo. Totoo. Kasi iba, parang actually madaling magsabi ng sorry, Sir Jet. Pero yung sincerity nun, yung pagiging genuine mo, and yung nabanggit mo, Sir Jet, na parang babawi ka, 'di ba? So it takes it's a courageous thing na gawin mo 'yun para sa isang kaibigan. And it's an indicator din na sobrang nagma-matter ka dun sa tao na yun. Sa tao na yun. 'Di ba? Lalo kung in-admit mo yung mali mo, 'di ba? Yes, oo. Lalo sa panahon natin ngayon sa mga millennial, 'di ba? At Gen Z natin. Talagang kumbaga parang ang hirap i-admit na yung may mali ka. Parang we always think na tama tayo di ba? Yung mga perspective natin sa buhay. Pero once you admit it and sincere yung pag-sorry mo, talagang tolerable naman, no? Talagang worth keeping naman yung friendship. Totoo. Pero yun, sa experience ko din kasi dito sa part na to, Sir Jet and Sir Lloyd, may mga pagkakataon na hindi agad kasi maibibigay yung forgiveness. Yeah, tama. Diba? Tama. Kasi may experience akong ganun nung college na parang I offended a friend. Tapos parang ako humingi ako ng sorry. Tapos may mga times talaga na hindi niya ina-accept. Parang dead ma siya, ganyan. Hindi naman sobrang dead ma na napapahiya ako or what. Sa text, in person, hindi ina-acknowledge. Tapos parang later on sinabi niya na hindi pa niya ako kayang patawarin during that time. Na parang nung nagkaroon kami ng time na mapag-usapan yun, sinabi niya na ina-acknowledge niya na humingi ako ng tawad sa kanya, na appreciate niya na nag-take ako ng effort, pero ayaw niya kasing ibigay din sa akin yung forgiveness na alam niyang hindi pa niya kayang ibigay. Kumbaga, para sa aming dalawa, hindi pa siya ready na ibigay yun at alam niyang magiging unfair din daw siya sa akin kapag binigay niya yung forgiveness na yun nang hindi pa siya sincere. Tama. Oo. Sobrang amazing ng friendship namin kasi actually, hanggang ngayon, sobrang magkaibigan pa kami na parang solid friend ko siya na I see this person as lifetime friend na talaga. Ganon. So, parang mga sometime in June yun. Tapos December, so Pasko, ganyan. Halos 6 months, no? Oo, kasi dun sa buong time na yun, Sir Jet and Sir Lloyd, hindi niya ako kinakausap. Magkaklase kami, pero pagdating sa mga group works, ganyan, very civil, ganyan, professional. Ganon. Tapos, nung December, so may konting party, ganyan. Tapos bigla niya akong tinawag, out of nowhere. Tapos sinabi niya na pinapatawad na kita. As in, sobrang cry talaga ako. One of the most genuine thing na na-receive ko sa isang kaibigan talaga. Nakakatawa naman. Oo, tapos niyakap niya ako na parang, friend, pinapatawad na kita. Okay na sa akin yun, hayaan na natin yun. Ganon, na parang sobrang umiiyak talaga ako nun. Tapos sobrang thankful ako. And yun nga, hanggang ngayon, sobrang friends pa din kami. May mga instance na may tampuhan, pa rin misunderstandings. Pero, we take time na i-acknowledge yun. Yeah. Sobrang yun yung isang learning ko dun sa friend ko na yun. Hanggat hindi mo pa kayang ibigay yung forgiveness, hanggat may something ka pa inside,
kailangan mo ipaalam yun kasi deserve niyang malaman yun. And from there, tingnan ninyo paano nyo mai-address ang mga bagay-bagay. Yung open communication na na-mention mo, Sir Jet, it really helps din talaga. Sobrang effective talaga. Parang we can wrap it up eh. Ganda nung sharing. Ganda na masyado. Huwag ka kasi yung friend na yun. Pero ang ganda nung sharing ni Ma'am Badet, no? Talagang tama yung sabi niya talaga na hindi mo pwedeng ipilit na ibigay yung forgiveness kapag hindi ka pa ready. And that's valid, no? Yes. Sa ating mga taga-Radio Agri. Talagang hindi mo pwedeng ipilit na kailangan mo na akong patawarin, ginawa ko na lahat, binigay ko sorry na nga lahat. ako, patawarin mo na ako. Yung mga ganun, parang it takes time, diba? Na hindi mo totoo. pwedeng ipilit yung isang bagay na hindi pa naman pala clear talaga. Yes. Diba? Oo. At kapag pinilit mo, pwedeng, baka mas lalong masira yung friendship mo. Totoo din. Pero alam mo, ako, ayun ko, parang ako naman, naintindihan ko yun na if I committed a mistake. Pero hindi ko siya maintindihan kapag ako yung magpapatawad. Parang, I understand kasi na mahirap eh. Ang hirap maghintay. I mean, yung time na, it's okay lang. Parang, anong indications na mapapatawad mo na anong signs? So ako, as much as possible, I forgive agad. Kasi, especially, yun nga, if this person, for example, apologize sincerely, if this person is something na, ay somebody na talagang, nakita ko to na somebody na for life yung I mean lifelong yung relationship namin. Parang yun, parang ayokong patagalin. Parang hindi pa ako mabot sa it takes time to forgive. Parang hindi ganun. Kasi ako it's either I forgive you or I will not forgive you. Parang 0 or 100. Walang waiting period. Kaya parang if I want to forgive you, I forgive you right now. Pero if I don't want to forgive you, and then I'll forgive forever. Goods na, parang... Goods. Gusto ko yung contrast ng ano yun, talagang it takes time and isa naman, medyo 0 to 100. Bilang someone din na naghintay din ako for how many months, mabigat siya. Tapos nakakasama mo, ayoko mabibigatan yung 5 days a week kami, 6 days a week pa nga minsan. So, mabigat talaga na sobrang din siya. Nakakabaliw siya actually na parang ano ba to? What's wrong with me? Like ang ganyan. Oo, totoo. Pati yung sarili mo na i-validate 6 months, no? So, parehas namang valid na. Depende talaga sa tao din. At saka sa pinagsamahan. Kaya sa friend ni Ma'am. Oo, totoo din, Sir Jet. You're a true friend. Yes, oo. Pero maganda doon, na-keep naman yung friendship hanggang ngayon. Yes, hanggang ngayon. Sa totoo lang din. So, sobrang happy. Pero thank you, sir, kasi yun din yung isang bagay na nakakalimutan din natin. Na parang yung burden din dun sa tao. Diba? So, it's good thing din, sir, na you acknowledge din yung bagay na. Hirap kasi kaya ayoko na ma-burden yung tao. Kasi pag ako yung naghihintay, parang masakit saka mahirap din. Oo, totoo. Kailan. So, hanggang kailan yung darating yung babalik yung okay. So, as much as possible, ganun, less kasi yun yung struggle. Kaya ayaw mo nang ma-feel din ng friend. Yes, exactly. Ayan. So ako naman, sinare ko yung sarili ko. Siyempre hindi ako tinatanong eh. Oo naman, ikaw naman, Lloyd. Sige, ikaw naman, Ayan, so ako naman kasi, tawag doon, yun nga, sabi ko mabilis din ako magpatawad eh. Hindi naman ako yung tao na, halimbawa siguro at some point, masaktan ka, ma-hurt ka, medyo hindi kayo mag-uusap ng ilang araw. Pero ako naman, pag kinausap mo ako ulit, like, parang wala nangyari. Ganun akong friend kasi. Like, hindi nga ako nagkatanim ng sama ng loob kasi. So, halimbawa, kahit gano'n man kalala yung nangyari, yung situation, nitong araw na to. Pero sa akin, mga ilang araw lang yun o ilang oras lang. Okay na ako after that. Ganun talaga siya. Ganun naman talaga akong tao. I mean, kahit gawan mo ko ng gano'n. Gawan mo ko ng sobrang samang bagay, gano'n. Siyempre, ma-hurt ka, gano'n. Medyo maiinis ka, medyo mag-iisip ka. Pero after mga ilang oras, ilang araw, wala na yun, basta kausapin mo ko normal ulit. Okay na ako. Ganun. Ganun akong friend. So, totoo ay attest na bilang kaibigan ni Lloyd. May mga ganun kasi na parang, talaga, parang okay na ulit ka lang. Kasi, ang ganun naman talaga kuya, parang, sorry naman, ganun siya kabilis. Yung lagi ko in-highlight sa mga kaibigan ko na, kausapin nyo lang kasi, kawag kayong, parang sabihin nyo na, ganun. Kasi ayaw ko din na matagal na, alam mo yun, matagal na mag-aantay na, ayaw ko din kasi nag-aantay, impatient talaga ako na tao din, na kaibigan. Makasabi pa ba ako? Hindi. Oo, ganun. Parang it's either kung di mo makakausapin, sabihin mo na parang gusto ko direct to the point. Ganun. It's either na, kung re-remove mo na ako, then tell me. Ganun. Kung ayaw mo na akong friends, tell me. If kung kakausapin mo naman ako, pwedeng pakibilisan. Ganun. Pwede now na. Kasi ako naman, mabilis nga ako na, okay na. Ganun. So, you don't have to think too much na, ay, baka nasaktan siya. Ako, ilang oras lang, ilang araw lang, okay na ako. Magkaibang magkaibang level. Iba't ibang level.
Depende sa age siya, tama. Iba't ibang generation pala, no? Iba-ibang generation to. Because we learn as we age. Yes, totoo naman din. I agree on that. Different stage, pero isa pa rin yung di ba? Kinapupuntahan ng ating mga experience. Yes, totoo yan. At ang kinapupuntahan nun ay, mabuti tayong kaibigan. Kasi may naman, pero totoo naman. Kwento natin to. Story ko to. Sorry nga. Hindi, pero yun din siguro isa sa goal natin sa life, Sir Jet, no? Na maging mabuting person tayo sa mga taong pinili din natin na maging part ng buhay natin. Oo. At pinili tayong maging part ng buhay. Exactly. Baka mag-overlap sa point number 3 na. Point number 3 na tayo. Asan na yun? Kaya inikip ko yung mga ibang thoughts ko eh. May iba pang point tayo. Medyo na-overwhelm Ayan. Pasok mo na yung pangatlo, Sir Lloyd. Yung next na natin is the relationship is worth keeping. Yun na nga. So, in relate naman to sa mga shinare din natin, di ba? So, pwede nating patawarin yung tao, ganyan, kung talagang worth keeping. So, depende nga sa context o how strong yung relationship nyo or yung friendship nyo, di ba? So, may mga bagay naman kasi na, kailangan ko siyang patawarin talaga kasi worth keeping yung tao eh. Parang ito yung pagkakamaliman or mga pain, pero ito yung mga good things na nangyari o ginawa nyo together. So, eto, may tanong kay Sir Jet actually. Paano mo ma-define if a friend is worth keeping for you? Ang ganda ng tanong. Very Paano ba? Na-pressure kay Sir Jet. Teka, siguro, bakit ang dami na dito on the spot na tanong? siguro, you know it by heart. I mean, ewan ko, pero I always believe na meron kang instinct na parang alam mo na magja-jive kami nito. I mean, kahit na kunyari ngayon mo pa lang siya nakilala, ganyan. Parang for lifelong na friend nito. And tsaka merong may effort din na ginagawa. I mean, hindi lang yung parang nakapagod kasi pag it's parang your friendship is just you doing things, I mean, carrying everything, ganyan. Maganda rin na the person is sharing the load with you, ganyan. Nakikita mo na the person is there, kahit di siya nagsasalita. I agree. And he or she knows your needs, ganyan. Parang ganun, parang he or she treats you like a family. So, these people, talagang wag mo na itong papakawalan. Worth keeping talaga. Ikaw naman, Ma'am Bads. Sagot mo sa tanong mo? Sagot ko rin. Actually, I agree dun sa statement ni Sir Jet na wala rin kasang specific na criteria or requirement. Parang walang checklist. Di ba minsan, kahit na gaano mo katagal kakilala yung isang tao, hindi mo pa siya makita as someone who's worth keeping. Pero meron yung mga tao na parang na-meet mo pa lang ngayon, parang parang goods kami nito. Ganon. So, may kanya-kanya din talaga siguro tayong unconsciously criteria para masabi natin na worth keeping yung tao. Yun. Tapos tayo din naman syempre parang sana tayo din mag-exert din tayo ng effort na maging worth keeping tayo din dun sa taong pinili natin maging worth keeping. Kumbaga two-way dapat, no? Hindi dapat It takes two to tango, sabi nga. Tama. Wag puro kabing. Ito naman si Sir. Back to you, Sir. Siyempre dahil narinig ko na yung nyo, yung shinare nyo, takotahin ko na rin. Hindi, pero lang. Pero yun din naman yung sa akin. So, I agree sa inyo, guys. Yun lang. Kami base sa akin. Hindi, yun din, parang, yun nga, worth keeping siguro yung tao kapag, yun nga, tulad nung nasabi ko rin nito last time na, sa amin ni Jonah, no? So, parang ako kasi din, ganun din, parang consideration sa friendship. Meron kasi nga yung tao na makita mo pa lang, magaan na yung loob mo, gano'n. Parang gano'n. Para makita mo yung positive aura niya na, parang medyo magaan tong kaibigan. Yes. Parang kayang i-keep yung friendship kapag ito yung tao na yun. Meron naman yung ang tagal mo ng kaibigan, pero alam mo yun, parang hanggang ngayon parang feeling mo hindi mo pa rin siya kilala. May mga gano'n ako experience pero meron naman yung parang yun nga, parang ilang araw mo pa lang na nakakausap or nagiging kaibigan. Parang alam mo yun, parang worth keeping tong tao na to kasi ang ganda ng wisdom na niya sa'yo, di ba? Ayan, so ano ba yung number 4 natin, Ma'am Bads? Ayan, hanapin ko ulit ha, wait lang. Pero before ayan, sige, ang hinahanap ko. Sige, sir. Pero dagdag ko lang din sa worth keeping. Meron akong post before na one realization about friendship, about relationships na merong mistakes na nagagawa yung mga friends natin sa atin. Pero if that person is worth keeping, you have to keep in mind na I keep in mind that I will always choose the person.
I mean, there will be mistakes that will come up, di ba? There will be times na the person will hurt you so badly, for example, and gugulat ka na, how could this person do that to me? Ganyan. I mean, at the end of the day, it's not about you winning the argument over the person or you winning, 'di ba, na ako yung tama, 'di ba? Ikaw yung mali, 'di ba? So alam mo na yung dapat hindi ganoon eh. But at the end of the day, it's about whoever committed mistakes, it doesn't matter. If I need to say sorry, I will say sorry because I am choosing you more than your mistakes. I mean that, di ba, that's something na you can keep in mind. So if you have that thought in mind, parang okay. Wala kang gagawin na parang yung pagmamahal ng Diyos sa atin na wala kang gagawin na makakasira ng friendship na meron ako para sa iyo. I will always choose you over mistakes. I will always choose you over your shortcomings, ganyan. Kasi hindi mahalaga kung ano yung kulang mo, yung mali mo, yung nagawa mong masakit sa akin, ang mahalaga sa akin ikaw. Parang gano'n. So I'm choosing you. Hindi mo iti-take against, parang kumbaga yung pagiging tao mo, ay hindi nun mame-measure nung kung ano man yung nagawa mo. Na at the end of the day, I will still choose that person because you are you. Despite. Grabe yung part na yun. Sobrang touching nung. Kaya ang swerte actually, Sir Jet, nung mga pinipili mo sa buhay mo. Actually, kasi with that kind of wisdom and with that kind of perspective, it takes not only time, pero yung humility din for you to see that wider perspective when it comes to choosing people and choosing the friends, diba? Sobrang nakaka-humble na maging part ng buhay mo, Sir Jet. Sa totoo lang. Birthday ko pala. Birthday pala. Last day ko naman. Diba, tribute pala. Hindi tayo na-uniform, no? Oo, din. Ayan. So yun, share ko lang yun. Ganda. So, sobrang ganda ng may ganun kang kaibigan, no? So, talagang, parang no matter what you do, no? Pero not all the time, parang sabi ko, dapat two-way din, diba? Tama. You have to, kumbaga parang reciprocated din dapat. Hindi naman pwedeng sa friendship, diba? Ikaw yung nagpapatawad, ikaw yung nag-aano, diba? So, you should, consider na dapat, hindi rin parating ikaw, hindi rin parating siya. So, dapat, same energy rin sana, ganun. Ayan. Pero bakit tayo mag-proceed sa ating number 4? Ma'am Bads, pwede tayong tumingin sa ating screen dahil meron tayong pabati sa ating mga Facebook viewers. Ayan, si Dr. Lavian from PCC. Ayan, hello friend. Naka-tune in via FB Live mula dito sa Los Baños, Laguna. Ano ginagawa mo dyan, friend? Ang layo. Sa program nyo, God bless. Ayan, shoutout din natin yung mga nakatutok nating mga karadyo agri ngayon. Ayan, yung mga kasama natin sa ECD, Sir Jet. Ayan, nakatutok po sa atin. And si Sir Mix Caparino, ayun, nahagip ng notif. Ayan. And Ma'am Patricia Jane Vergara is also watching right now. Hello, Pat. Good morning po sa inyo. And sa lahat po ng mga nakatutok sa atin via our Facebook page. Yan, good morning po sa atin. Alam mo, nakikita ko part 1 lang ito. And then, yung outline natin, part 2 and part 3 na to. Yes, so, I think parang, we can stay dito muna sa... parang pang 2 hours pala yung natin, yung program natin, no? What if kunin na natin yung... Parang Ma'am Kit, charing. Joke lang. Yun. So, yung number 4 na tayo, Sir Lloyd. After yung, if the offense was unintentional, if our friend apologized sincerely, and if the relationship is worth keeping, ano yung number 4? When to forgive. Ayan. So, nakita mo na ba, Ma'am Bats? Person or our friend for our peace of mind. Tama. Yun. So, forgiving helps release resentment and allows you to move forward emotionally and move forward even if the friendship doesn't continue. Yun. So, it's either magpapatawarin mo pa rin pero it's still your choice if you will continue the friendship or not. Yeah. Oo. Pero doon nabanggit ko last time na parang pwede yun na papatawarin mo pero tatanggalin mo na sa buhay mo. No? Forgive and forget. Para sa kapayapaan na deserve mo. Diba? Tama. Kasi at the end of the day, yun nga, laging at the end of the day. Pero at the end of the day, it's your peace that matters eh. I mean, may mga bagay kasi na outside our lives na we cannot control but most of the time, yung inner natin, yung mind natin, sometimes yung hirap i-control yan. So, the one factor to help yourself gain peace is really by forgiving people. Kasi na-unload yung bigat,
Kasi imagine mo, pag may kaaway ka na kaibigan, parang ang bigat, pero isang nagkangitian lang kahit saging okay na, parang nawala agad lahat ng grudge diba? Parang nawala lahat yung bigat. Kaya parang, actually, at this point is telling us na when you forgive, it's not actually for the other person, it's actually for you. Parang you are actually saving yourself, helping yourself. Para yun. Oo, acknowledging na there's something going on and you have to acknowledge that. Then, you try to forgive the person. Yeah. Para sa kapayapaan, sa peace of mind mo. That we all deserve. Yes. Diba? Ayun. Shoutout ko na rin po si Ma'am Akin. Ayan, nasa California. International pala tayo. Ayan, shoutout. Ayan. Yun, so, gano nga, siguro medyo expound natin tong part na to, na parang, paano ba nagmamatter? Kasi pagdating sa friendship, kasi ang bigat na bagay, na parang it's our second closest, di ba, na nagmamatter sa buhay natin. Pero, how do we handle that kind of, yung parang, you're torn actually between, keeping your friend, parang gusto mo pa rin i-save yung friendship, pinatawad mo na siya, pero may mga nakikita kang parang mga red flags or something na, para at some point, na-at risk yung peace of mind mo, yung sarili mo, but still you want that friendship. You still want to save the friendship and you still want that person to your life. So, what would you do? Paano natin paano niyo hina-handle yung mga ganong pagkakataon? Sino muna ako? Sige, magkatagal rin naman tayo. Hindi kasi in any relationship, it really comes not with feelings It comes with a decision. I mean, to love the person, to be a friend, or to be friends with a person, it's really it's really a decision. Yes. And kapag nag-decide ka na talaga, I mean, nakakatawa man isipin or pakinggan, pero pinili mo yan, talagang tayuan mo yan. Ganon siya ganon yung friendship. I mean, kung meron mga red flags, I mean, that's in time, through seasons, ma-unfold, tapos mawawala din yan eventually, tapos mariresolve nyo din yan. And you have to just be there for the person, just to stand kung sino yung pinili mo. Ako, ganun ako parang, medyo ganito na akong edad, tapos I have my set of friends, tapos may mga ganito ako nakikita. I always keep in mind, pinili mo yan, Jet. So, paglaban mo yan. And there will be times that your peace will be disturbed. That's part of love di ba? I mean, you are risking something that's precious to you, and one is peace. And there will be times na talagang ma-risk yung peace mo. But, lagi ko iniisip na mas mahalaga pa rin yung tao kaysa dun sa kung ano man yung ano mo ngayon. I mean, I can be comfortable na pag natanggal ko tong tao na to, but there will be times na maisip ko na mahalaga din yung tao na to for me. Na-acknowledge so, it's a decision talaga na you have to stand on. Yes. And it's actually a risk. Oo, diba? sobrang risky friendship ng is mga actually a risk actually. din kasi talaga na kasi syempre di ka lang naman makikipag-friend just because you just want that person, pero malaking part ng sarili mo kasi invest mo dun sa tao. Yes. Diba? So investment, a lifetime investment na rin actually natin yung mga kaibigan natin. Kaya it's important that we choose the people na i-investan natin ng portion ng buhay. Ganda ng word ba? Kaya parang pag sasabi mo sarili mo parang malaki nila-invest ko dito. I mean, emotions ko, buhay ko. Oo, diba? Medyo malaki yung puhunan natin so, dito. tatanggapin ko to. I-embrace ko na kung ano man yun. Kaya worth fighting for yung friendship. Yes, totoo din. Ayan. So, ayan, maisingit ko na din, Sir Jet, Sir Lloyd. Si Ma'am Mafe, ayan. Shout out po from TMDC. Napakalain. Parang medyo familiar talaga yung mga viewers natin. Sobrang supportive. Anong bansa yun? TMDC? Oo nga Parang Antarctica. Charing! Ang layo. Ayan, and also, Dada Pasardan de Guzman is also watching. Ay, Ma'am Da. Kumusta yung mga ano namin? Ayan, and shoutout kay Faydan. Ayan. Hello. Good morning. Ayan. So, ikaw naman, Sir Lloyd. Siyempre, after kay Sir Jet, punta sa'yo. Ako naman, sa friendship kasi, parang ang ano ko, parang like kong sinasabi, or mantra ko is always be kind sa friends mo. Parang yung peace of mind kasi sa akin sobrang halaga din no. Pero tulad ng nasabi ko kasi mabilis kasi ako magpatawad na tao ganun. So hindi siya nagiging problem sa akin siguro, pero at some point din merong turning point din na I need to cut these people kapag feeling ko na uubos na ako ganun. Parang ayaw ko naman na makip ko man yung tao, makip ko man yung friendship, pero unti-unti namang nawawala yung sarili mo. Parang ganun. Parang the more na binibuild mo yung friendship mo, the more mo naman na alam mo yung nawawala ka naman. Ikaw naman yung nasisira. Ganun. So I can easily forgive. Sabi ko nga, kausapin mo lang ako ulit.
okay na ako. Pero kapag siguro yung pinaka-turning point na, I need to cut ties with these people, kapag na-feel ko na, alam mo yun, na nauubos naman na kaunti-unti. Ganun. So, gano'n lang siya parang sa akin kasi tawag dun parang I really value my friends, I really appreciate those people who chooses me, ganun. Pero, at some point naman, ayoko naman na ako naman yung maubos to keep the friendship. So ayun, hindi naman ako pangit kaibigan. Feeling ko hindi naman. Parang I value naman yung friendship, but at the end of the day, I choose me, I always have me. So, priority ko pa rin yung sarili ko at the end of the day. So, ayun. So ganun lang siya nag-work sa akin. Totoo. Ayan. So, dahil dyan, sabi ni Ma'am Mafi, Ate Kit daw po kasi mag-host siya. Ayun. Yan. And also, Ma'am Marilu Jimenez, Mina is watching. Ay, si Ate Lu, yan. Ano po yan? Pinsan ko po yan na talaga namang nanonood din from Butuan. Ayan, shout out po sa inyo. Hello po, ate. Ayan. At eto si Peyton D. Morales, also watching. Hi. Grabe. Very mga familiar yung audience natin, no? Totoo din. Ayan. So, salamat po sa pagtutok. And Ma'am Josie Gonzaga Cariaga is also watching ATM. Ayan, good morning po sa inyo. Yun, so 9:49 na. Oo, 9:49 na. So, gusto man naming i-expound pa or pahabain yung ating topic. Pero actually, tatlo to pero naka-isa lang tayo. Magiging 3-part na to. May utang pa tayong dalawang part. Sa Friday na lang ulit. Yes, oo. Pero siguro i-wrap up natin ito, yung mga parang personal reflections or takeaways natin when it comes to forgiving a friend. Siyempre kay Sir Jet. Isa-isa to. Ano to? Baka maubos yung time. Hindi naman, sir. Pero magkatabi na rin lang naman tayo. May recitation tayo lagi dito. Oo. Siguro I wanna talk to all our listeners, especially those na who has friends right now having in conflict and then hindi nila alam kung ano yung paano gagawin, parang gano'n sa Lloyd, gusto ko bang i-prioritize sarili kong peace o gusto ko i-keep yung friends. If you're at that point, you know it by heart. I mean, alam mo kung yung friend na to ay paninindigan mo hanggang dulo at alam mo din kung sobra na. And if you're at that point, I hope and I pray na you get to do and get to choose the right decision pagdating sa friendship mo. At the end of the day, no man is an island, we need people. At the end of the day, the people that we choose, hindi mo man makita nag-reciprocate ngayon, but in the future, you will realize na they are worth keeping. So, yeah, if you can afford to forgive and you can afford to risk your peace at some point, then please do so and please choose the person over the mistakes that that person has done. So, I hope that your friendship will last. Ayun. Ganda naman nun, no? Talaga parang yun na yun. always choose the person, no? Yes, oo din. Totoo. Ikaw. Kala ko, selto na ako Yun, siguro din, actually nakalimutan ko. Nawala pala bigla yung thoughts. Yun siguro, parang ibabase ko din sa personal experience ko na kung magpapatawad tayo, if you're going to choose to forgive the person, you should do it by heart. Wag half-hearted, wag 1/4 hearted, wag 1/8 hearted. Kailangan you have to make sure na 100% kang sure na patatawarin mo yung tao. And yun, it's still our choice if we're going to save the friendship or we just have to let go of that person. Pero yun, at the end of the day, priority natin yung sarili natin. Basta wag tayo magbibigay ng kalahati lang or ng 1/4 lang. You always have to give our all. Not only for the person, but at the end of the day, sa sarili pa rin natin. Yes, tama. Ang ganda nung sininyo, parang ang hirap na masundan. Pressure ako actually doon, sir. Dapat pala pinang-save the best for last natin si Sir Jen. Pero yun. Actually, tanongin niyo ako. How about you, Sir Lord? Yung kailangan pang tanongin. Yes. Ako yun nga, wala talaga akong wala akong gaanong masyadong ma-share kasi din nga, hindi kasi ayoko nang kaaway talaga actually, lalo pag sa friends mo. Kaya ako naman, as long as kaya ko talagang patawarin agad, yun nga, napapatawad ko agad. Pero sabi nga, at some point, yun nga, nabanggit ko kanina na ayoko naman na papatawarin ko nga, pero ako naman yung mauubos at some point. Parang ganon. So parang, piliin mo lang din yung taong pinipili ka. Tulad nga sabi ni Sir Jet, no? Parang piliin mo yung tao na willing mag-take risk para piliin ka. Yes. Ganon. Parang, hindi kasi lahat ng tao ganon eh. So baga parang, kung may ganon kang kaibigan, keep mo yung tao na yun kasi parang ungenuine lang nung friendship nyo kapag gano'n. Diba? Sabi nga parang piliin mo yung tao na kayang tumayo sa ulan, sa gitna ng ulan kasama ka. Totoo. Kahit na may choice naman siya na
alam mo yun, na hindi mabasa. Ganun. Kasi nakita ko lang sa Facebook yun, pero naalala, di ko maalala yung verbatim na term. Sige namin. So, ayun, no? So, I hope yung mga ating mga listeners at viewers ay maraming natutunan at mga napulot. realization and reminders din. At ma-realize nila na ang swerte nila sa atin bilang friends nila tayo. Oo, actually. Syempre tayo po eh. Thankful that we have these people sa buhay natin na pinipili tayo. At pinipili kami lang to. At saka at the end of the day din, at bago tayo mag-end, let's always appreciate yung mga tao na nandyan sa atin. Diba? Wag nating i-take for granted na dahil andyan yung tao, laging andyan, yung kaibigan natin ay parang, sige, andyan naman lagi. Andyan lang naman yan. So let's appreciate yung mga kaibigan natin na pinipili tayo at pinipili din natin. Because life is short. Yes. Kaya always be beautiful. Always be kind. Always be kind. Always be kind. Noted. Yes. Dahil yung pagiging mabuti ay wala namang bayad. Yes, totoo. May sukli pa daw yun. May sukli pa daw. Actually, oo, totoo. Ayan, shoutout ko na rin po, ayan, from a Muffin. Shoutout po kay Kuya Dos na medyo kinakabahan na. Parang ang daming shoutout ni Muffin, no? Oo, Sir Noel Mariano is also watching. And si Sir Dudes Dalusong ay nakatungtong po sa atin. So, 9:55 na, Sir Lloyd. So with that, 9:55 past 9 in the morning na po. So, gusto mo naming kausap pa kayo guys at makita nyo kami dahil alam ko naman ay naabangan nyo yung ating programa. May part pero wala pa tayong magagawa dahil patapos na ang ating oras. So, maraming salamat po ulit. Kung mayroon kayong gusto pang pasalamatan, thank you, friends. Thank you, friends. Ayan, salamat. Thank you, friends. Yes. So, ayan. So, abangan nyo po kami ulit sa aming morning kwentuhan sa susunod na Friday. Yes. So, ayan. Bye for now po muna, ating mga ka-Radio Agri. At kayo pa rin po ay nakikinig sa Radio Agri 90.1 FM. Kasaganahan para sa bayan. Bye for now. Bye for now.